Si Vincent ay isang sikat na mangangaso sa kanilang lugar na may malawak na karanasan, malakas na pangangatawan, at matalas na pandama. Si Vincent ay mayroon ding isang magandang asawa na nagngangalang Olina. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay baog at hindi magkaroon ng anak. Ilang taon na ang nakalipas, sa isang tahimik na gabi, si Vincent ay paulit-ulit na nakarinig ng mahinang pag-iyak na nagmumula sa kulungan ng kabayo. Sa una, akala niya ay isang ligaw na hayop, ngunit nang dalhin niya ang kanyang palakol doon, nagulat si Vincent nang makita ang isang sanggol na maputi, may blonde na buhok, na nakabalot sa lampin at nakahiga sa gitna ng kulungan. Lumipas ang ilang taon, lumaki ang bata, may blonde na buhok, asul na mata, at napakaganda at kaibig-ibig. Ang batang lalaki ay pinangalan ng si Ron na siyang pangunahing karakter natin. Si Vincent at Olina ay itinuring siyang tunay nilang anak, ang kanilang kayamanan. Araw-araw na pumupunta si Vincent sa kabubatan kasama ang kanyang anak. Habang nagpuputol siya ng kahoy, si Ron naman ay abala sa pagbabasa ng mga aklat ng mahika na binili ng kanyang ama. Napakasarap ng buhay nilang mag-anak. Ngunit ang ibang mga bata sa kanilang lugar ay tila hindi gusto si Ron. Ang dahilan ay dahil abala lamang siya sa pagbabasa ng mga aklat, at isa pa, siya ay payat at mukhang mahina tulad ng isang babae, hindi tulad ng matangkad at malakas na si Vincent. Ang mga tsismosa sa kanilang lugar ay nagkakalat ng balita na si Ron ay pinulot lang ng mag-asawang Vincent sa kung saan. At dahil dito, alam din ito ng mga bata sa lugar. Bagamat totoo na si Ron ay ampon, hindi matanggap ni Vincent ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa batang itinuturing niyang kayamanan. Palaging nararamdaman ni Vincent na ang paglayo ng mga bata kay Ron ay kasalanan niya. Siyempre, hindi niya maaaring sugurin at saktan ang mga bata. Kaya naman, para mabawi ang kanyang pagkakasala, madalas niyang isinasama ang kanyang anak sa iba't ibang lugar upang magkaroon siya ng maraming karanasan. Kinabukasan, isinama ni Vincent ang kanyang anak sa lungsod ng Chris sa labas ng kaharian ng Tomia. Ito ang unang pagkakataon ni Ron na makapunta sa lungsod. Ang karangyaan at kasiglahan ng lugar na ito ay labis na nakabighani sa kanya. May kailangan pang asikasuhin si Vincent, kaya ipinahinto niya ang kanilang karwahe sa harap ng tindahan ng prutas ng isang kakilala na nagngangalang Ma, at sinabihan ang kanyang anak na manatili roon hanggang sa kanyang pagbalik. Bagamat karaniwang masunurin si Ron, ito ang unang pagkakataon niyang makapunta sa lungsod. Kaya paulit-ulit na pinaalalahanan ni Vincent ang kanyang anak na huwag pumunta sa mga madidilim na eskinita o makabangga ang mga maharlika. Pagkatapos ay umalis na siya. Si Ron ay nanatili sa tindahan ng prutas. Sinusubukang patunayan ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagsusulat ng karatula para kay mamukhang nagulat si Mana, ang isang batang lalaki mula sa probinsya ay marunong magbasa at sumulat, at isa pa, mukhang napakatalino at masigla. Habang abala si Ma sa pagtingin sa magandang bata, bigla na lang nagtanong si Ron, "Ma, marunong po ba kayo ng mahika?" "Mahika? Hindi ba't yan ay labag sa batas?" "Hindi po, mahika." Sabik na ipinakita ni Ron ang malaking aklat ng mahika na binili ni Vincent para sa kanya. Napatawa si Man, "Bata. Talagang bata pa." Gusto ng lahat ng bata ang mga bagay na kahanga-hanga tulad ng mga dragon, bayani, at salamangkero. Ngunit nakita ni Ma ang kumikislap na mga mata ni Ron, kaya hindi niya siya kayang biguin. Itinuro niya ang eskinita sa harap nila. "Hindi ako masyadong marunong ng mahika, ngunit maraming aklat tungkol dito roon." Sinundan ni Ron ang tinuro ni Ma. Agad na naningning ang kanyang mga mata. Sa likod ng eskinita ay isang malaking tindahan ng aklat. Sa pahintulot ni Ma, agad siyang tumakbo doon. Ngunit pagkapasok niya sa tindahan, pinigilan siya ng supladang may-ari. Hindi siya pinayagan ng may-ari na hawakan ang mga aklat sa istante, dahil ang mga mamahaling aklat na ito ay hindi para sa mga pulubi tulad niya. Sa puntong ito, dumating ang isang importanteng bisita sa tindahan ng aklat. Tinawag siya ng may-ari ng tindahan na Chief Steward, hindi alam kung sino ang Chief Steward ng marangal na pamilya. Ngunit habang abala ang may-ari sa pag-aasikaso sa Chief Steward, mabilis na binuklat ni Ron ang ilang aklat sa istante at natuklasan na walang gaanong kawili-wiling nilalaman doon. Nanghihina siyang umalis sa tindahan. Nakita niya ang isang lalaki na may dalang isang kahon ng mga aklat na dumadaan. Si Ron ay mahilig sa aklat, kaya tumakbo siya upang sundan ang lalaki. Nagulat siya nang walang seremonya na ibinuhos ng lalaki ang kahon ng mga aklat sa basurahan.
Kaya pala dito kinukuha ni Papa ang mga aklat para sa akin. Natulala si Siron ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumapit siya sa basurahan at maingat na pinulot ang bawat aklat upang tingnan. Sa puntong iyon, may narinig siyang ilang boses na nagtatawanan. Lumingon siya at nakita ang dalawang maharlikang babae na masayang nag-uusap. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na aklat. Nagtataka si Siron kung ano ang pagkakaiba niya sa mga taong ito. Bakit siya pinaalalahanan ni Papa na huwag makabangga ng mga maharlika bago umalis? At bakit malaya silang makapagbasa ng mga aklat na gusto nila, samantalang siya ay hindi? Naisip ito ni Siron at walang malay na sinundan ang dalawang babae. Ngunit bago niya sila maabutan, pinigilan siya ng isang matangkad na gwardiya. Hoy, bata! Hindi ito lugar para sa mga batang tulad mo. Pagtawid mo sa tarangkahang ito, lugar na ito ay para sa mga maharlika. Nasaan ang mga magulang mo? Ah, malapit lang po ang papa ko, sagot ni Siron na naguguluhan. Sa puntong iyon, dumating ang isa pang gwardiya. Sa isang sulyap kay Siron, nakita niyang kahina-hinala siya dahil hindi siya katulad ng mga batang nakatira sa lugar na ito. Ipinagpalagay nila na si Siron ay maaaring isang ulila o kasabwat ng mga magnanakaw. Kaya't gusto nilang dalhin si Siron upang tanungin. Ngunit mabilis siyang nakatakas sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang panlabas na jacket. Nagtago si Siron sa likod ng ilang palumpong. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot at marumi ang kanyang damit. Ngunit maswerte pa rin siya dahil hindi siya nahuli. Nang akmang pupulutin na niya ang kanyang sapatos at babalik kay Ma, may narinig siyang mga boses na nagmumula sa likod ng pader. Gaano kaya kalaki ang pader na ito? Ngayon, tatalakayin natin ang paksang ano ang mahika. Guro, pakitaan niyo po kami ng apoy. May sumagot na may masiglang anyo. Umangat ang ulo ni Siron upang tingnan ang mataas na pader na 2 o 3 beses ang taas niya at syempre walang siyang makita. Sandali. Hindi kaya ito ay isang akademya ng mahika? Sumidhi ang kanyang interes. Idinikit ni Siron ang kanyang tainga sa pader at nakinig ng mabuti. Sa loob, ang taong tinatawag na guro ay nagtatanong sa kanyang mga estudyante. Tinanong niya kung ano ang pinakamahalagang bagay kapag nag-aaral ng mahika. Sinabi ng ilan na kaalaman, sinabi ng ilan na pagsisikap, sinabi ng ilan na ang pinakamahalaga ay pera. Ngunit walang sinuman ang sumagot ng tama. Sinubukang makinig ng mabuti ni Siron at sa wakas ay nakuha rin niya ang sagot ng guro. Ang pinakamahalagang bagay kapag nag-aaral ng mahika ay kaliwanagan. Ang mga mag-aaral na anak ng mga maharlika sa loob ay halos kaedad niya. Nang marinig nilang binanggit ang kaliwanagan, ang kanilang mga mukha ay nagtaka. Ano po yon? Hindi sumagot kaagad ang guro. Sa halip ay nagtanong siya, mayroon bang hindi nakakaalam na ang isa dagdag ang isa ay katumbas ng ilan? Walang hindi nakakaalam niyan. 2 po, sabay-sabay na sagot ng mga estudyante. Mayroon bang makapagpapaliwanag kung bakit 2? Tanong muli ng guro. Ang mga estudyante ay nagtinginan, walang sinumang nakasagot. Ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman nyo ngayon ay ang kaliwanagan. May mga panahon noon na hindi alam ng mga tao na ang isa panandang pandagdag isa ay katumbas ng 2 at maraming iskolar ang nagtrabaho ng husto upang patunayan iyon. Ngunit kahit na walang tiyak na katibayan, naiintindihan pa rin natin na ang isa panandang pandagdag isa ay katumbas ng 2, tama ba? Iyon ay dahil ito ay isang batas na laging umiiral sa mundo. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi natin kailangang pag-aralan ito dahil otomatiko na natin itong naiintindihan at tinatanggap. Ganon din ang mahika. Sa simula pa lang, narito na ito sa mundo. Maaari natin itong madama at tanggapin sa pamamagitan ng ating kaliwanagan. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa kaalaman at pagsisikap. Ipinaliwanag ng guro ang lahat ng iyon sa isang hininga. Hindi pa rin natutunawan ng mga bata sa akademya ang lahat ng kanyang sinabi. Ngunit si Siron sa labas ay nakikinig ng palihim at pakiramdam niya ay mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ang pinakamahalagang bagay kapag nag-aaral ng mahika ay hindi pera at hindi rin katayuan sa buhay, kundi kaliwanagan. Kaya ang isang batang tulad niya ay maaari ding maging isang dakilang salamangkero, hindi ba? Sa pag-iisip nito, si Siron ay sabik at kinakabahan at halos lumabas na ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang guro na nagsasalita, ang batang nasa likod ng pader, gusto kong marinig ang iyong mga iniisip. Nagulat si Siron.
Hindi niya akalain na mahuhuli siya kahit na may makapal na pader. Dapat ba siyang tumakbo ngayon o sagutin ang tanong na yon? Lalo na't siya ay nasa marumi at gusot-gusot na kalagayan ngayon. Natatakot si Siron na ang guro at ang mga bata sa loob ay hahamakin siya dahil sa kanyang kahirapan at karumihan. Ngunit natatakot din siya na kung palampasin niya ang pagkakataong ito, pagsisisihan niya ito habang buhay. Kaya naman, sa pamamagitan ng malaking puwersa, ang maliit na katawan ni Siron ay umakyat sa pader. Ang kanyang hitsura ay marumi, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag. Nakita ni Siron ang guro ng akademya ng mahika na nakaupo sa ilalim ng puno kasama ang ilang bata. Napakabait ng kanyang hitsura, hindi tulad ng may-ari ng tindahan ng aklat o ng mga gwardiya. Pagkakita kay Siron, nagsalita siya, "Kumusta, bata? Dumating ka ba upang makipaglaro sa akin?" Ang marangal na gurong iyon ay si Mayor Ofas, isang salamangkero na may ika-4 na antas, at siya rin ang tagapagtatag ng Anpas Academy of Magic. Gumamit si Siron ng kanyang buong lakas upang tumalon pababa mula sa pader. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa mga bata na nakapaligid kay Anpas. Ang lahat ng mga bata na nakapaligid kay Anpas ay anak ng mga maharlika. Ang kanilang hitsura ay malinis at maayos, hindi katulad ni Siron. Pagkakita ng ilan sa kanilang hitsura, alam nila na siya ay ordinaryong mamamayan lamang, kaya walang seremonya nilang pinalayas siya. Ngunit hindi ganito si Anpas. "Ayos lang, lumapit ka rito. Mayroon bang sinabi ang matanda na ito na nakaakit sa'yo?" Ang mabait na hitsura ng guro na si Anpas ay nagpababa sa pagiging hindi tiwala ni Siron. Bagamat siya ay medyo mahiyain, naglakas loob siyang sabihin ang nais niya. "Gusto ko pong makita ang mahika. Nakita ko lang po iyon sa mga aklat, ngunit hindi pa po ako nakakakita ng mahika sa labas." Bago pa makasagot si Anpas, nagsimula ng mag-ingay ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanya. Sinabi nilang nagsisinungaling si Siron. Paano raw makapagbabasa ng aklat ang isang ordinaryong mamamayan? Alam din niya na wala siyang karapatang magsalita dito, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo. "Pakiusap po, kahit anong mahika po. Gusto ko lang pong makita ang mahika." Tumawa si Anpas. "Haha. Napakadali lang yan. Ipakikita ko sa inyo ang mahika na kayang lumikha ng hangin." Pagkasabi ni Anpas, isang malakas na hangin ang humihip na nagpataas kay Siron sa ere. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang mga batang nakapaligid sa guro ay tinangay rin sa ere. Ngunit mukhang nasisiyahan ang lahat, si Siron lamang ang natakot at naguguluhan. Matapos maabot ang pinakamataas na taas, si Siron at ang iba pang mga bata ay nagsimulang mahulog. Samantalang ang mga bata ay mukhang nasisiyahan, gustong tumalon palabas ng dibdib ni Siron ang kanyang puso dahil sa takot. Ito ang unang pagkakataon na bumagsak siya ng malaya sa kanyang buhay, at isa pa, mula sa napakataas na lugar. Pakiramdam ni Siron ay mapupunit siya. Sa sobrang takot niya, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hanggang sa pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na naririnig ni Siron ang tunog ng humahagupit na hangin sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang paghahalakhak ng mga bata. Sa pagkakataong iyon ay naglakas loob siyang imulat ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang sarili na nakalutang sa taas na 1 metro lamang sa ibabaw ng lupa. Ang mga estudyante na ginawa ng mahika ay pinagtatawanan siya dahil sa pagiging duwag. Nakita ni Guro Anpas ang eksenang ito at hindi mapigilan ang kanyang sarili na tumawa ng malakas. "Kumusta ka?" Iyan ang mahika. Ligtas na nakababa si Siron, ngunit ang kanyang puso ay mabilis pa rin na tumitibok dahil sa takot. Kaya pala ganito ang mahika. Napakataas nito, lampas sa kaalaman na ibinigay sa kanya ng aklat. Ano ba talaga ang mahika, guro? Hindi pa rin nalalagpasan ni Siron ang trauma na naranasan niya kanina. Nauutal niyang tanong. Hinimas ni Anpas ang kanyang mahabang balbas. Mukhang naghahanap siya ng madaling maintindihan na halimbawa upang ipaliwanag sa kanya. Ngunit si Siron ay hindi mapakali, kaya hinimok niya siya na sabihin ang katotohanan. Medyo malakas ang kanyang boses. Mararamdaman ng ibang tao na bastos si Siron kay guro. Nagulat ang mga maharlikang estudyante nang marinig nila ito dahil walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng malakas kay Anpas, kahit na ang mga guro sa paaralan. Nakasisiguro sila na magagalit si Anpas at parurusahan si Siron. Ngunit pagkakita sa matalino at maliwanag na mga mata ni Siron, hindi nagawang magalit ni Anpas. "Haha!
Kung gusto mong malaman, ipapaliwanag ko ito ng medyo komplikado, okay? Hinimas niya ang kanyang balbas habang ipinapaliwanag kay Siron ang tinatawag na tunay na mahika. Ito ay isang bagay na lampas sa normal. Sa madaling salita, ito ay isang pagpapalawak ng pag-isip upang matuklasan ang katotohanan ng mundo. Ito ay hindi totoo, ngunit dahil dito, mas malapit ito sa katotohanan. Biglang nagtanong si Siron, hindi maitago ang kanyang pagkasabik sa kanyang mukha, dahil ang sinabi ni Siron ay isang bagay na hindi maisa sa katuparan kahit na ang mga maharlikang estudyante. Nabasa mo ba ito sa aklat? Hindi po. Ngunit nakita ko po ang pagkakatulad sa maraming aklat. Maraming ideya ng mga dakilang tao ang itinuring na hindi makatwiran at iniiwasan, ngunit sa huli, kailangan nilang tanggapin na ang impormasyong iyon ay isang bagong katotohanang natuklasan. Kaya ang katotohanan ay nakatago sa loob ng mga bagay na hindi makatwiran. Iyan po ang naisip ko. Nakikinig si Anpas sa kanya at tumango. Mukhang nasiyahan siya. Sa matalino at masigasig na bata na ito. Bagamat medyo mahirap ang kanyang mga kalagayan, sinubukan pa rin niyang sumipsip at maghiwalay ng kaunting impormasyong mayroon siya upang maunawaan ang problema. Nakalulungkot lamang na siya ay ordinaryong mamamayan lamang. Ang mga mapagkukunan ay hindi pa rin kayang makipagsabayan sa mga batang maharlika. Upang mas maintindihan ni Siron ang tungkol sa mahika, tinawag ni Anpas ang isang batang babae na kulay rosas ang buhok na nagdangalang Sumin at hiniling na pumasok siya sa mundo ng espiritu. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang dakot ng barya mula sa kanyang bulsa at hiniling kay Sumin na hulaan kung ilan ang hawak niya. Halos hindi na nag-isip si Sumin at direktang sumagot sa bilang na 6. At nakakagulat na tama ang sagot na ito. Labis na nagulat si Siron. 10,000 tanong ang patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Nahulaan din ni Anpas na magkakaroon siya ng ganitong pag-iisip, kaya ipinaliwanag niya na kapag nakatuon ang isipan ng isang salamangkero, magiging matalas ito upang maramdaman ang lahat sa paligid. At ang mga higit na nakahihigit na salamangkero ay makakaya ring bilangin ang bilang ng mga dahon sa isang puno mula sa malayo. Ito ay tinatawag na lubhang sensitibong estado ng kaisipan o ang mundo ng espiritu. Habang nagpapaliwanag, patuloy na binago ni Anpas ang bilang ng mga barya sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, tama pa rin si Sumin. Ang isang salamangkero ay maaaring pumasok sa mundo ng espiritu upang makilala ang mundo sa labas na may higit sa karaniwang kapangyarihan at sa huli ay makokontrol nito ang katotohanan. Hindi lamang sa maliliit na bagay tulad ng pagbibilang ng bilang ng mga barya, kundi mayroon din silang kakayahang madama ang lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa harap nila. Ito rin ang pangunahing bagay na gustong ipagawa ni Anpas kay Siron kung gusto niyang maging isang salamangkero, dahil hindi lahat ay maaaring pumasok sa estado ng mundo ng espiritu. Una, kailangan mo munang damhin ang iyong sarili. Subukan mo na magsanay sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos ay wasakin mo ang malalabong iniisip sa iyong isipan. Kapag nagawa mo na ito, isang bagong mundo ang mabubuksan para sa iyong tuklasin. Naiintindihan mo ba ako? Ibig sabihin, kung hindi mo madama ang iyong sarili, hindi mo maaalis ang iyong mga iniisip. Tanong muli ni Siron kay Anpas. Patuloy na nagulat si Anpas sa mga tanong ni Siron. Hiniling niya kay Siron na subukang damhin ang kanyang sarili. Sa huli, kung hindi ito magagawa ni Siron, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon na mag-aral ng mahika. Ano ba talaga ang sarili? Sinisimulan ng hanapin ni Siron ang sagot sa tanong na iyon, habang ang utak ay isang organ lamang, at ang mga pandama at katotohanan na nararamdaman niya ay hindi maaaring lumampas sa konsepto ng utak. Hindi dapat unawain ni Siron ang kahulugan nito, dapat niya itong maramdaman. Tulad ng dati, pagkatapos ng mahabang panahon, iminulat ni Siron ang kanyang mga mata. Sa harap niya pa rin siguro Anpas kasama ang mga estudyante. Ngunit tila mayroon ng kakaiba. Sa mataas na pag-asa, nagtanong si Anpas, ano ang nararamdaman mo? Basang-basa ng pawis ang buong katawan ni Siron. Sumagot siya, tunog. Naririnig ko ang lahat ng tunog. Humalakhak ang mga bata. Siyempre kailangan mong marinig ang tunog. Hindi nagpakita ng emosyon si Anpas, ngunit tila medyo bigo rin siya. Ipinagpalagay niya na hindi ito magagawa ni Siron tulad ng inaasahan niya, dahil ang mga bagay na nangyayari sa loob ng mundo ng espiritu ay nasa ibang espasyo. Doon, madarama ng mga tao ang mga bagay na may iba't ibang pandama, tulad ng synesthesia,
isang neurological na syndrome kung saan pinoproseso ng utak ang data at impormasyon sa maraming pandama ng sabay-sabay. Sa oras na yon, maaari kang makaamoy ng tunog, makatikim ng ilaw, at madama ang tanawin sa pamamagitan ng balat. Sinabi ni Siron na naririnig niya ang tunog, na nagpapatunay na hindi pa siya pumapasok sa mundo ng espiritu. Sa anumang kaso, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Anpas at hinimas ang ulo ni Siron upang aliwin siya. Magaling! Kung patuloy kang magsanay sa hinaharap, maaari kang makarinig ng mas maraming tunog. Pagkatapos ay lumingon si Anpas at sinabi sa kanyang mga estudyante, "Okay, tapos na ang espesyal na klase. Bumalik na tayo sa paaralan." Pagkaalis, patuloy na nagsisisi si Anpas dahil hindi madaling makahanap ng matalinong bata tulad ni Siron. Nararamdaman niya na kung siya ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya at tinuruan mula sa pagkabata, ang kanyang makakamit ay malalampasan pa ang mga batang ito. Tulad ng para kay Siron, umakyat siya sa pader at bumalik sa labas. Ngunit ang kalooban ni Siron ay napakagulo dahil alam niya na pumasok siya sa mundo ng espiritu kanina. Sinabi lamang ni Siron kay Anpas na naririnig niya ang tunog, ngunit hindi niya sinabi ang lahat pagkatapos noon. Pagkatapos ng nakakabagbag damdaming tunog, naramdaman niyang napunit ang kanyang sarili sa daan-daang larawan at kumalat sa buong mundo. Naramdaman niyang hindi na siya isang maliit na nilalang, kundi siya ang buong mundo. Dahil sa damdaming iyon, walang malay na dumaloy ang luha ni Siron. Hindi niya maiwasang manginig sa napakalawak na mundo. Saglit lamang iyon, ngunit talagang nakatakas si Siron sa kanya.